Mataas ang cost of living sa Japan. May natitira pa ba sa sweldo ko kada buwan? Hi, I'm Carl. I'm an Assistant Language Teacher or ALT under the JET program dito sa Kitadaito Island, Okinawa, Japan. Pag-usapan natin ang aking monthly living expenses dito sa Japan. For this computation, gagamitin ko ang first year JET ALT monthly salary amounting 280,000 yen with this exchange rate. Japanese yen, ano na? Lahat tumaas na, ikaw na lang hindi. Once a month binibigay ang sweldo. At bawal ang cash advance dito. Kaya dapat marunong ka mag-budget at wag na wag ka magpapazero. Hindi ko natatanggap ng buo ang 280,000 yen na yan. Yan ay dahil auto-deducted na ang mga sumusunod in Japanese yen. Health insurance premium, 13,930. Welfare pension, 25,620. Employment insurance, 840. Total is 40,390 yen. Kaya ang pumapasok lang sa bank account ko ay 239,610 yen. Siyempre, hindi dyan nagtatapos sa mga bayarin. Now, here's my monthly bills and budget. Staff club fee, 2,000. School lunch, 4,300. Electricity, 4,000 yen. That's the average, pero tumataas at bumababa ito depende sa season. Just like last summer, umabot sa tumataginting na 15,000 yen ang binayaran ko just for a single month. Next, water, 3,000. Apartment rent, 4,000 yen. Originally, 16,500 yen, pero 75% nito ay subsidized ng aking employer. Just a reminder na hindi po lahat ng ALT ay nakaka-receive ng subsidy. Every situation is different. Next, gas, 5,000. Home internet, 5,500. Phone data plan, 4,000. Grocery, 20,000. I cook and eat at home regularly para maiwasan ko na din ang madalas na pagkain sa labas. Finally, shopping, dining out, and party, 10,000 yen. Dahil nasa island ako, online shopping lang ang nagagawa ko. Bihira naman akong kumain sa labas. Just like what I mentioned, madalas ako nagluluto sa bahay. At kung party naman, minsan lang din naman yan kapag kami nag-i-invite. Ang total ng lahat ng yan ay 61,800 yen. May natira pa ba? Ngayon, i-minus na natin. 239,610 yen minus 61,800 yen. May natira pa! Ang natira ay 177,810 yen. Siyempre, hindi ko na i-detalye kung saan ko nga ba ginagastos o nilalaan ang natirang pera na to. Wala ka rin namang ambag sa pagod ko. Nako, kung alam nyo lang. Of course, I provide for my family sa Pilipinas. At syempre, gusto rin naman natin makapag-ipon. Dahil, sa totoo lang, hindi naman talaga to panghabang buhay na trabaho. 5 taon lang ang JET program. Again, this is based on my personal experience. Kung may tanong pa kayo, comment down below. At sana makatulong to sa pagdedesisyon mo. Ano, magja-Japan pa ba kayo?